may dalawang tao. Yung isang tao na yon, napakadami niyang ginagawa. Like, ginagawa niyang komplikado lahat ng workout niya, pero hindi naman siya consistent. Okay, for example, beginner pa lang siya. Magsisimula pa lang siya sa fitness journey niya, and then pumunta ngayon siya sa PC niya or sa phone niya, and search siya. Ang sinearch niya doon, best workout for chest, best workout for biceps, best workout for your legs. And lahat yun, napakahirap, pinapahirapan niya. Ginagawa niya komplikado yung mga workouts niya. Ini-stress niya masyado yung sarili niya na kailangan siguro masyado, kailangan perfect yung lahat ng workout niya. Pero, after 1 week, hindi na naman siya nag-workout. I-skip na naman siya. Kain siya ng junk foods, kakain siya ng mga trash foods, and kain tulog, kain tulog. Pag trip niya mag-workout, workout lang siya, ganun. Pero ang workout lang niya, walang kwenta. Taga siya yung typical na sobrang perfectionist na ginagawa niya komplikado yung mga workout plan niya, workout program niya. Kasi kala niya yun yung way para mapabilis yung progress niya. Kasi iniisip niya siguro, after 1 month, malaki na katawan ko pag ginawa ko to. Pero in reality, wala namang ganun eh. 'Di ba? And yung isang tao naman, napaka-disiplinado niya, sobrang consistent niya, at sobrang simple lang ng mga workout niya. At ito pa yung malala, home workout lang siya, pero na-achieve niya yung dream physique niya. Dahil hindi niya ginawang komplikado at hindi siya naging perfectionist at naging consistent siya. Naging consistent siya sa mga kinakain niya, naging disiplinado siya. Ngayon, balikan natin sila after 1 year stay mo. Sino naka-achieve sa kanilang dream body nila? Siyempre, yung consistent. Ang problema kasi ngayon is maraming tao na ginagawa nilang komplikado yung mga workout nila. Eh, in reality naman, kahit anong klaseng workout naman yung gawin mo, ma-achieve pa rin naman yung gusto mo ma-achieve eh. 'Di ba? Ito isa sa mga natutunan ko sa fitness is just show up, never give up, and be consistent. Itong tatlo lang talaga. Literal, hindi mo kailangan napakahirap na workout program, yung talagang may himatay ka na sa pagod. Hindi mo kailangan 'yun. Okay? Ang kailangan mo lang is mag-show up ka, maging consistent ka, at never give up. Yung tatlo lang 'yun. Kahit sobrang simple lang ng workout mo, okay na yun eh. Kasi personally, ang workout ko ngayon is high reps, high frequency. So, meron akong workout A and workout B. So, makikita mo lang yan sa loob ng Macho Brotherhood. Nasa baba ang description. So, yun. Diba? So, ano ba mga pwede nyong gawin para maiwasan yung maging perfectionist? Saka, para hindi nyo gawing komplikado yung workout nyo. Okay? Una-una dyan, syempre, mag-search ka pa rin. Okay? Mag-search ka ng isang workout program na mag-fit sa'yo at magiging consistent ka. Tandaan nyo, ang fitness journey is hindi sprint, marathon to, patagalan to. Kahit sa pagka-cut, kahit sa pag-bulk, patagalan to. Okay? Syempre, for example, na-achieve na yung nag-cut ka na, kita na abs mo, define na yung muscle mo, gusto mo pa magpalaki. So, mag-bulk ka ngayon. So, mawawala ulit yung mga definition ng muscle mo, mawawala abs mo. Di ba? Kaya kailangan mong intindihin yun na talaga mawawala yung abs mo pag nag-bulk ka. Kasi hindi nga to sprint, marathon to. If ever naman ayaw mo talaga mawala yung abs mo, hindi, huwag ka mag-bulk, di ba? Stick ka lang sa maintenance mo and mag-cut, and then, pag nag-cut ka na, stick ka lang sa maintenance na calorie intake mo, and okay ka na dun. Di ba? And hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo na ganto ganyan yung workout mo. Hindi. Actually, ako, ang workout ko lang is push-up, burpees, pull-ups. Yun lang, di ba? And then, basta consistent ka, makakabuild ka ng great muscle, and magiging disiplinado ka. Yun lang naman eh. And then, syempre, in diet mo, kailangan mag-stick ka sa plano mo na, okay, etong calories lang kailangan kong intake. Yun lang talaga. Pag lagpas na or hindi ka na pwede talaga kumain, hindi, wag ka na kumain. At itulog mo na lang yan. I-work on yung personal branding mo. 'Di ba? Napakadami. Magbasa ka ng libro. Mag-meditate ka. 'Di ba? Sobrang dami mo pwedeng gawin para lang
'Di ba? Sobrang dami. Hindi mo kailangan gawing komplikado. Huwag kayong makinig sa mga social media na kailangan ito yung workout mo. Kailangan ito lang gawin mong workout para ma-achieve mo yung dream physique mo, para maging shredded ka, para maging superhero physique ka, mga gano'n. Wag kayong maniniwala sa mga gano'n. Kaya ang kailangan nyo lang is just show up, be consistent, and never give up. Okay, kasi kapag nag-give up ka ng mga sasang workout mo, hindi wala ka nang talaga mangyayari sa'yo, di ba? Hindi na nagagaganda katawan mo. Okay, kaya sobrang halaga na maghanap ka. For example, busy person ka, so full body lang, 3 times a week. Okay, ang kailangan mo lang naman is matamaan yung muscle mo at least twice a week para mag-grow siya. Pero kung once mo lang matatamaan yan, eh, wag ka mag-expect na lumaki yung muscle mo. Kasi kailangan, kahit science-based din to, at least twice a week matatamaan mo yung per muscle mo. For example, chest ko, matatamaan ko dapat siya twice a week para lumaki siya, para magkaroon siya ng growth, di ba? Kasi ang muscle naman natin is lumalaki to kasi syempre, nare-realize niya, okay, kailangan makasurvive so for example, kaya tayo tinatawag ng progressive overload. Kaya ka nagpo-progressive overload para ma-realize ng muscle mo na kailangan niyang mag-survive. Okay, so pag alam niyo na okay, kailangan ko mag-survive, so lalaki talaga siya. Parang ano siya, survivability lang talaga siya. Kailangan mo lang ipa-realize sa muscle mo na kailangan niyang lumaki. Okay, kailangan bigyan niyo ng reason yung muscle niyo para lumaki. Kaya wag niyo kakalimutan mag-progressive overload. If ever naman na wala ka talagang workout, hindi ka mapagpunta talaga sa gym, is home workout, 'di ba? Basta ang training niyo sa till failure talaga. Okay, kailangan bigyan talaga yung muscle niyo ng reason para lumaki talaga. Yun lang naman eh. 'Di ba? Yun lang naman kailangan niyo ng bigyan ng rason para lumaki yung muscle niyo. For example, push-ups ka. This week nagawa ko lang is 50 push-up. Eh, next week, kailangan mag-100 push-up ako. Para magkaroon ng reason, para lumaki yung muscle ko. Kasi kung hindi mo bibigyan ng reason para lumaki yan, di lalaki yan. Okay? Kaya kung ikaw yung tipong tao na wala kang time para pumunta sa gym, huwag kang magrason. Kasi kahit walang weights, pwede gumanda yung katawan mo. Kaya lagi mo tatandaan, paano mo malaman kung hindi mo susubukan?